Bakit masarap ang bawal? O yung mga bagay na hindi dapat pero nangyayari. Kapag bawal, mas lalo siya nagiging exciting. Not because gusto ng tao gawin in real life, pero gusto kasi nilang i-explore yung feeling sa imagination. Bilang content creator, napansin ko na kapag may roleplay akong may twist na tabu, mas mataas ang views and engagement. For example, yung best friend. Hindi ko alam na marami bang nakaka-relate dito na na-in-love sila sa best friend nila and tinry nila pumasok sa pulang kwarto or tinry talaga nilang magkaroon ng thing sa kanila but hindi dapat pwede because they are mag-best friend or merong jowa yung isa. Alam mo kasing itong mga tabo na pinoportray ko, hindi dahil gusto ng tao kopyahin sa totoong buhay, pero kasi gusto nilang i-experience yung thrill without consequences. Hi guys! This is Sharnami and welcome back sa aking YouTube channel. And ngayon, gusto kong pag-usapan natin yung curious ang lahat ng tao dito. And ito ay lagi kong ginagawa sa mga content ko. Pero alam naman natin na karamihan sa atin ay ayaw umamin. And nahuhook sila dito. At ang malaking tanong ay bakit masarap ang bawal? Siyempre naman exciting, 'di ba? Kung mapapansin nyo, halos lahat ng teleserye like K-drama or even fanfics, laging may plot twist na bawal. For example, merong kabit, may tinatagong relasyon, o yung mga bagay na hindi dapat pero nangyayari. And aminin natin, and let's be real, marami rin sa atin ang curious about the kind of fantasy. Pero bakit? Psychologists say na part ng utak natin ay naturally attracted sa tinatawag na novelty. Ibig sabihin, bagong experience, like kakaiba, may thrill, hindi pangkaraniwan. Kapag bawal, mas lalo siya nagiging exciting, kagaya ng sinabi ko. Kasi hindi siya accessible, yung tipong parang may dapat piliin kang oras kung kailan kayo magkikita. Tayo, ng mga bata tayo, pinagsasabihan tayo, for example, itong ballpen, wag natin hahawakan itong ballpen na to, 'di ba? Ano yung unang gagawin? Like, hahawakan mo pa rin. Ganun katigas yung ulo natin. Kasi yung utak natin, gustong patunayan kung ano ang nandun. We are curious kung ano yung feeling pag ginawa mo kahit bawal. Kung ano yung mangyayari. Sa mga kwento, like, yung mga fantasies, katulad ng mga ginagawang content, ganun din. Kung legal at safe ang lahat, for sure, walang thrill. Pero kapag forbidden, nagiging challenging, nagiging secret, and kalaunan, nagiging masarap isipin. Oops, teka lang, I'm not tolerating everyone to do something like this. Na magkaroon kayo ng kabet, mistress, and whatsoever, or gawin ang mga bawal. Pero nasa inyo na malakan na kayo, alam mo na yung tama at mali, okay? Tingnan nyo yung mga teleserye, di ba? Kinalakihan natin sa mga sa television natin, yung mga Pinoy teleserye na puro kabet, nahuli ni bida sa office yung asawa niya na may kabit na secretary. Alam mo yung mga bawal na pag-ibig, nagkikita sila sa bukid, yung mga ganong bagay. Kahit sa mga roleplay na ginagawa ko, you know that guys, ang mga pinaka-click ni theme ko ay ang tabu, like secretary, like housemaid, with the boss, with amo, you know, not because gusto ng tao gawin in real life, pero gusto kasi nilang i-explore yung feeling sa imagination. Pero bilang content creator, napansin ko na kapag may roleplay akong may twist na tabu, mas mataas ang views and engagement. For example, yung best friend. Hindi ko alam na marami bang nakaka-relate dito na na-in-love sila sa best friend nila and tinry nila pumasok sa pulang kwarto or tinry talaga nilang magkaroon ng thing sa kanila but hindi dapat pwede because they are mag-best friend or merong jowa yung isa. Alam mo kasing itong mga tabo na pinoportray ko, hindi dahil gusto ng tao kopyahin sa totoong buhay, pero kasi gusto nilang i-experience yung thrill without consequences. Like for example, may nag-message sa akin dati.
ate, hindi ko kaya gawin to in real life kasi bawal. Pero pag pinapanood kita, parang nakaka-relieve ng curiosity. So in a way, fantasy become a safe outlet. Hindi siya ibig sabihin na gagawin nila in reality. Yeah. Pero kasi, it depends sa tao. Okay? Pero dito papasok yung important reminder ha, fantasy is fantasy. Okay? Wala itong masama as long as alam natin yung boundaries, kagaya ng sinasabi ko. Ang problema kapag hindi natuturo sa atin kung paano ihiwalay ang imagination from real life, mahirap. Alam mo yon, dito pumapasok yung value ng sex education at open conversations. Kasi kung hindi natin siya na pag-uusapan ng maayos, ang tendency, kinikimkim, tinatago, at minsan nadadala sa maling sitwasyon. For me, taboos can be fun in stories, but in real life, ang pinaka-importante ay consent, respect, at choice. So, bakit nga ba masarap ang bawal? Kasi the forbidden gives us that mix of curiosity and thrill. Pero at the end of the day, fantasy works dahil safe siyang nasa imagination. And sa real life requires responsibility. And part of being responsible is learning how to talk about these things without shame. Doon na natapos ang episode na to. I'm Sharinami and this is the first episode of the Taboo series. If gusto nyo pa ng ganitong usapan, like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. Feel free to subscribe and tell me kung ano pang taboo topics ang gusto nyo pang pag-usapan natin next. Bye! Mwah! Bakit nga ba addict tayo sa taboo relationship kahit sa stories lang? Mahilig sa tension, sa stress, and drama, and everything. The more complicated, the more exciting. Kung straight lang ang love story, sobrang linis, like lagi nagmamahalan, mabilis tayong mabobore. The drama, the risk, the secret thrill, parang roller coaster ride ng emotions. Reminder lang, okay? Kahit addicting ang tabu sa kwento, iba pa rin ang reality.